Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Philip, ang hardinerong isinalaysay ang unang bahagi ng aking kwento sa piling ng maganda at mayaman kong amo na si Ma'am Emmy. Narito po akong muli upang ibahagi sa inyo ang karugtong ng aking istorya. Habang pinapakinggan ang malakas na lagaslas ng tubig na nagmumula sa hawak kong hose, ay walang ibang namamahay sa aking isipan kung hindi ang nangyari sa loob ng master's bedroom. Subukan ko mang iwaksiyon sa pinakamadilim na sulok ng aking isipan, ngunit paulit-ulit naman tong bumabalik sa tuwing pinagmamasdan ko ang mga bulaklak. Kung hindi lang siguro ako malakas na tinawag noon ng mayordoma mula sa baba, ay baka tuluyan ko nang nadiligan ang pinakamaganda ngunit nakalalaso na bulaklak sa tahanan ng mga Santiago. Philip, asikasuhin mo muna yung oval at mamaya darating na ang mga bisita ni Madam. Lihim akong nakahinga ng matiwasay nang marinig ang sinabi ni Manong Jude. Mabuti na lang at nagawa kong matapos ang shower sa master's bedroom ng mag-asawa. Kahit 3 oras din ang inabot ko. Akala ko pa naman ay hindi ko na magagawa yun dahil sa takot na masisante dahil sa hiniling ni Ma'am Emmy sa akin. Swerte ko na lang sa mayordoma namin kung kaya nagawa niya ng paraan na mag-isa kong magawa ang trabahong hiniling nito. Doon na naman po ba sila maglalaro ng Madyong Manong? Tanong ko upang siguraduhing tunay ang sinabi nitong mamaya pa ang dating ng mga bisita. Baka kasi mabulaga na naman ako kapag nakita kong nandoon ang amo naming babae at ang mga kaibigan nitong mahilig sa green jokes at mga usapang babae. Mabilis naman tong tumango sa aking harapan. Oo, kaya medyo bilisan mo raw ang kilos, sabi ng mayordoma. Bagya akong napailing sa aking kinapupwestuhan. Kahit kailan talaga, masyadong malakas ang radar ng mayordoma namin. Napansin agad nito na mabagal ang mga kilos ko ngayong araw kung ikukumpara sa regular na bilis ko sa pagtatrabaho. Hindi pa naman ako tumatagal ng 1 buwan at paulit-ulit lamang ang trabahong binibigay niya sa akin. Maliban na lamang sa pag-aayos ng shower sa kwarto ng mag-asawang Santiago. Ngunit para bang kilalang kilala na ako nito. Sana pala umabisinta lang muna ako ngayong araw nang sa ganun ay may mukha naman akong maiaharap kay Ma'am Emmy. Ayoko pa naman sanang magkrus ang landas naming dalawa simula nung gabing yun at baka maisip lang nitong walang naging saysay ang pangaakit niya sa akin. Kahit ang totoo ay muntik na akong mawala sa sarili dahil lang sa hiling niya. Lalo na nagdumapo yung mapanghas na plus nito sa braso ko na para bang nakikiusap sa isang bagay. Kung alam niya lang, wala nang ibang naglalaro sa isipan ko ng mga oras na yun, kundi ang buhatin siya at dalhin sa kama. Kulang na nga lang mamanhid ang tuhod ko habang nakatulala sa kanya nung gabing yun. Ngunit sa kabila nun, ay lamang pa rin ang takot kong magkamali at masira ang pangalang pinaghirapan ng mga magulang ko sa tahanang ito. Malayong malayo man ang tinakbo ng isip ko, ngunit hindi naman ako nagkulang na gawin ang aking trabaho. Dahil sa loob lamang ng ilang minuto, ay nagawa kong walisan ng oval at linisin ang mga damong kinaiinisa ng mayordoma. Siguro naman may sapat na oras pa akong gawin ang lahat ng yun, dahil hanggat maaari ay gusto kong iwasan ang mga ginang, tulad na lamang ng ginagawang pag-iwas si Manong Jude sa tuwing bumibisita sila. Takot kasi siyang makatanggap ng sunod-sunod na utos at baka matulad daw to sa tatay kong nananakit ang mga paa. Dahil ilang ulit na pinapabalik-balik mula oval papuntang kusina. Mabuti na lang talaga at walang alam si Manong kung anong tunay na dahilan ng aking takot. Philip, maigpit akong napahawak sa gunting na panghalaman nang marinig ang malambing at nakakaakit na boses mula sa aking likuran. Salamat pala sa pag-aayos mo ng shower ha. Totoo nga yung sinabi sa akin ni Manang na masipag at mabilis kang magtrabaho.
Gustuhin ko mang tumingala at magpasalamat sa papuring binigay niya sa akin. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Mula kasi sa kinaroroonan ko, ay langhap ko ang mabangong simoy ng buhok nito. Kaya nakumpirma kong kasalukuyan siyang nakayuko ngayon sa aking tabi. At sobrang lapit niya sa akin. Walang anuman, ma'am. Tipid kong sagot. Ayokong mapansin itong iniiwasan ko siya. Ngunit hindi ko naman alam kung papaano. Hindi ko alam kung anong dapat gawin. At baka mamaya ay tuluyan akong malasing sa laso na taglay niya. Hindi siya muling nagsalita. Para bang natuon ang atensyon niya sa mga bulaklak na nasa harapan namin. Kung kaya't minabuti kong gamitin na lamang ang pagkakataong yon para matakasan ang atensyon ko kay Madam Emmy. Excuse me, ma'am. Kailangan ko na pong asikasuhin yung mga halaman. Ramdam ko ang mga mata nitong sumunod sa aking direksyon. Ngunit nagmamadali akong pumunta sa kinaroroonan ng host. Habang abala ako sa trabaho, ay nakita kong tahimik na nakaupo si Madam Emmy habang inihintay ang pagdating ng kanyang mga bisita. Nakasuot ito ng kulay puting bestidang lampas tuhod. Hindi yon kasing nipis ng suot niyang pantulog ng gabing nasa iisang kwarto kami. Ngunit agaw pansin naman ang mahabang islit na siyang dahilan kung kaya't litaw ang maputi at makikinis niyang mga hita. Bilang isang binatang wala pang masyadong karanasan, masasabi kong mahirap talagang iwasan ang katulad ni Ma'am Emmy. Nagpakatatag na lang talaga ako, alang-alang sa trabaho ko. Ngunit sadyang mapaglaro ang tadhana. Dahil sinadya nitong ibukas ng bahagya ang mga binti nito. Kasabay ng isang makahulugang ngiti, pagtingin ko sa mukha niya. Hindi ko tuloy napigilan ang huwag magtaka at magulat habang pansin ang unti-unting pagbabago ng temperatura ng aking katawan. Para akong sinusunog na ng buhay habang nagtatrabaho. Bakit mo ginagawa sa akin to, Ma'am Emmy? Hindi ka na naawa sa luma kong pantalon. Nahapit na nga, ay mas lalo pang nahapit dahil sa mga pinapahiwatig mong motibo. Matapos kong gawin lahat ng mga trabahong nakalaan sa akin, ay minabuti kong tumambay o mas mabuti yatang sabihing magtago muna sa male's quarter para makapagpahinga. Hindi ko na mabilang kung ilang baso ng malamig na juice ang nainom ko. Ngunit hindi pa rin napapawi ang alab na bumabalot sa akin. Batid kong isa lamang ang solusyon sa aking problema. Ngunit ayaw ko namang pumunta ng banyo para lamang sumimpleng tumugon sa aking pangangailangan. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya upang labanan ng tukso. Ngunit nang muling bumalik sa aking alaala ang itsura ni Madam Emmy na nakaupo sa aking harapan, ay daig ko pa ngayon ang hinahabol ng asong ulol dahil sa bilis ng mga yapak ko papuntang CR. Alam ko namang madalas na walang tao doon, kaya malaya kong mapaparaya kung anuman ang bumabagabag sa akin bilang lalaki. Pero hindi pa man ako nakakarating sa aking destinasyon, ay napahinto na lamang ako nang magkasalubong kaming dalawa ng kumari ni Ma'am Emmy. Anong ginagawa niyo dito, ma'am? Tanong ko nang muntik na siyang madapa sa harapan ko dahil sa gulat. Mabuti na lang at alerto ang naging kilos ko, kung kaya nasaluko rin siya kaagad. Oh my gosh, Philip! Anya, habang namimilog ang mga matang nakatingin sa akin. Mabilis akong dinapuan ng kaba. Hindi lamang dahil nahalata kong lasing ang kumari ng amo ko, kung hindi dahil hindi sinasadyang napakapit siya sa bandang zipper ng pantalon ko dahil sa biglaang pagkatumba niya. Sorry po, ma'am. Mabilis akong bumitaw saka muling humingi ng tawa dito. Akala ko ganun kabilis kong matatakasan ang sitwasyon, ngunit nagkamali ako. Hindi pa man ako nakakahakbang papalayo sa kanya nang muli itong magsalita.
Gusto mo bang tulungan kita sa problema mo, Philip? Makahulugan niyang sambit. Tsaka namumungay ang mga mata kong tinitikan. Pwede ako. Sa isang iglap ay parang may kung anong bagay ang pumigil sa akin para magsalita. Gustuin ko mang sumagot, ngunit parang may pumipigil. Huwag kang mag-alala. Akong bahala sa'yo. Kaya kitang bigyan kahit pang 2 buwang sahod mo pa. Mas lalo akong natameme. Hindi lamang dahil sa offer nito, kung hindi dahil sa haplos nitong mabilis na dumadaustos sa aking maong na pantalon. Ayaw mo ba? Magandang offer ng binibigay ko sa'yo. Habol ang hininga kong tumitig sa kanya. Hanggang sa mapapikit na lamang ako ng unti-unting binaba nito ang zipper ng pantalon ko. Madam? Huwag po tayo dito. Baka may makahuli sa ating dalawa eh. Nauutal kong sambit. Sa loob ng banyo ay halos mawala sa ulirat. Habang nakakapit ang kaibigan ni Ma'am Emmy sa aking balikat. Naging mapusok kaming dalawa na parang magnobyo at nobya. Halos ilang minuto ring nakasandal sa pader na tiles ang kumari niya. Halos ayaw akong pakawalan hanggat hindi kami kinakapos ng hangin. Hindi ko na alam kung ilang minuto kaming nagpakasasa sa CR. Pero halata ko ang saya sa mukha niya nang maibigay namin ang kailangan ng isa't isa. Akala ko may importante pa siyang sasabihin sa akin. Ngunit nabigla na lamang ako nang bigyan niya ako ng matamis na halik sabay abot ng perang ipinangako niya sa akin. Dinagdagan ko yan. Anya habang may matamis at kontentong ngiti sa mukha nito. Hawak ang perang kung hindi ako nagkakamali ay humigit kumulang 15,000. Pinagmasdan ko lamang ang ginang habang pagewang-gewang siyang naglalakad pabalik sa kinaroroonan ng mga kaibigan. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o makonsensya sa nangyari dahil lingid sa kaalaman nitong habang may pit siyang nakayakap sa akin ay walang ibang nasa isipan ko kung hindi si Ma'am Emmy. Philip, muli na naman akong kinabahan sa naging bungad sa akin ni Manong Jude. Pansin kong may hinahanap siyang kung ano sa toolbox nang mapansin niya ang presensya ko. Saang lupalop ka ba nagtago at kanina ka pa hinahanap ng mayordoma? Buong pagtataka nitong tanong habang tila nang uusig ang mga mata. Napakamot lamang ako sa aking ulo, tsaka mahinang natawa. Sa male's quarter ho, medyo masakit kasing ulo ko eh, kaya umidlip muna ako Manong. Parang wala kasi talaga sa kondisyon ng katawan ko ngayong araw, para akong tatrangkasuhin. Halatang nangunsumi ito sa naging sagot ko. Ako naman Philip, inuman mo na ng gamot agad para huwag tumuloy. Uso pa naman ang trangkaso ngayon dahil sa pabago-bagong panahon. Kaya nga Manong eh. Tila na stress na lang si Manong Jude habang seryosong nakatingin sa akin. Mayroon sanang pag-uutos sa'yo sina Madam sa convenience store kanina pero hindi ka raw nila mahanap. Mabuti nga at gumanang palusot na sinabi ko. Muli akong natawa dahil sa sinabi nito. Pasensya na Manong. Dahil sa akin, abala kayo sa trabaho. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna ngayong araw para makapagpahinga ka. Ako nang bahalang magsabi sa mayordoma na masamang pakiramdam mo. Para bang muli na naman akong tinabla ng konsensya dahil naniwala ito sa mga kasinungalingan ko. Wag na Manong, nakaidlip naman na ako kanina. Bukas na bukas magiging maayos din ang pakiramdam ko. Kumunot na lamang ang noon nito. Sigurado ka bang bata ka? Baka mamaya, tinatago mo lang ang sama ng pakiramdam mo dahil ayaw mong umabsent. Halos pinguti ni Manong Jude ang tenga ko. Mahalata yun sa kanyang ekspresyon. Huwag nang pasaway iho. Alam mo bang kung nandito si Sir? Paniguradong 2 linggo kang mawawalan ng trabaho hanggang sa gumaling ang trangkaso mo. Ilang beses na naming naranasan yan ng tatay mo. Wala kaming sahod na natatanggap.
Pero nagpapadala naman sila ng mga gamot at groceries hanggang sa tuluyan kaming gumaling. Wala akong nagawa ng mga oras na yun kung hindi sumunod kay Mang Jude. Hindi dahil masama ang pakiramdam ko, kung hindi para makapagpahinga na rin mula sa hindi inaasahang karanasan ko ngayong araw. Nakakahiya mang sabihin, pero kung sakali mang magkakaroon ako ng trangkaso, ay may naitabi naman akong pang 2 buwang sahod galing sa kumari ni Ma'am Emmy. Hindi ko talaga maisip na ganito mauuwi ang pangaakit na ginawa niya sa akin sa Oval. Abangan po ang last part ng ating kwento.